Isang malamig na hangin mula sa sentralisadong aircon ang bumabalot sa malawak na pasilyo ng mansyon sa Forbes Park. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan. Makikinis ang mga sahig na gawa sa mamahaling marmol, ang mga muebles ay inangkat pa mula sa Europa. At ang mga bintanang salamin ay kasing linaw ng kristal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mansyon ay walang pinagkaiba sa isang napakalaking puntod. Walang bakas ng init ng isang pamilya. Walang puwang para sa pagkakamali. Si Victor, isang kilalang magnate sa industriya ng real estate, ay nakatayo ng tuwid sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang suot na itim na suit ay walang kahit anong lukot at ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay palikod. Tinitigan niya ang luntiang hardin sa labas, ngunit ang kanyang isip ay abala sa pagkontrol sa lahat ng bagay sa loob ng kanyang teritoryo. Sa kanyang likuran, nakatungo si Joy. Siya ay isang 22 taong gulang na nursing dropout na nakasuot ng simpleng asul na uniforme na may puting laylayan. Nanginginig ang mga daliri ng dalaga habang mahigpit na nakahawak sa isang mabigat na pilak na bandehado. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na mangkok na naglalaman ng niligis na gulay. Kulay luntian yon, malapot at walang anumang amoy o lasa na makakapagbigay ng gana sa sinumang kakain. Lumingon si Victor. Ang kanyang mga mata ay tila yelo na tumagos sa pagkatao ng batang tagapag-alaga. Tiningnan niya ang pagkain ng may matinding pandidiri bago ibinaling ang paningin sa orasan sa kanyang pulso na nagkakahalaga ng higit pa sa buhay ng buong pamilya ni Joy. Ipinaliwanag ni Victor sa isang malamig at mabagal na tono na ang lipad niya patungong Singapore para sa isang mahalagang pagpupulong ay sa susunod na araw pa, kaya nais niyang tiyakin na walang anumang magiging aberya sa loob ng bahay. Sinabi niya na ang kanyang ina, si Doña Lourdes, ay kailangang sumunod sa mahigpit na patakaran ng doktor. Binalaan niya si Joy na bawal ang asin, bawal ang mantika, at bawal ang anumang pagkain na hindi dumaan sa pagsusuri ng kanilang pribadong nutrisyonista. Yumuko ng mas mababa si Joy. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang panginginig ng kanyang baba. Sumagot siya ng mahina na naiintindihan niya ang lahat ng utos, kahit na sa loob-loob niya ay nadudurog ang kanyang puso para sa matandang nakakulong sa itaas. Ang sakit na vascular dementia ng matanda ay isang kalaban na tinatangkang talunin ni Victor gamit ang kanyang yaman. Naniniwala siyang ang pagbabayad ng daan-daang libong piso linggo-linggo para sa mga espesyalista at matatapang na gamot ang magpapanatili sa buhay ng kanyang ina. Para sa kanya, ang kalinisan at katahimikan ay katumbas ng pagmamahal. Mula sa itaas ng malapad na hagdanan, isang nakapanlulumong iyak ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Hindi ito iyak ng sakit sa katawan, kundi isang garalgal at napupunit na paghikbi ng isang kaluluwang naliligaw sa dilim. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Victor. Naglakad siya patungo sa hagdan na tila isang general na susugpo sa isang rebelyon. Sumunod si Joy sa likuran niya buhat-buhat. Ang bandehado, ang bawat hakbang ay mabigat dahil sa kaba. Nang buksan ni Victor ang pinto ng kwarto ni Doña Lourdes, sumalubong sa kanila ang matapang na amoy ng alkohol at disinfektante. Ang silid na yon ay dating puno ng mga larawan at alaala. Ngunit ngayon ay inalisan na ng mga kulay. Pinalitan ng puting pintura ang mga dingding at sa gitna ay may isang malaking kama na tila kinuha mula sa isang mamahaling ospital. Sa ibabaw ng kama, nagwawala si Doña Lourdes. Ang kanyang puting buhok ay gulo-gulo at basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang nakatitig sa kawalan. Ikinukumpas niya ang kanyang mga payat at kulubot na braso. Pilit na itinataboy ang dalawang lalaking nurse na sumusubok na hawakan siya.
Humihikbi ang matanda, nagmamakaawa sa mga taong hindi naman nila nakikita, hinahanap ang isang tahanan na matagal na niyang nakalimutan. Sa isang gilid ng kwarto, nakatayo ang pribadong doktor na si Dr. Vargas. Inayos nito ang kanyang salamin at bumuntong hininga na tila ba isang ordinaryong gawain lamang ang paghihirap ng matanda. Lumapit si Victor at tinanong ang doktor kung bakit hindi pa rin napapakalma ang kanyang ina. Sumagot si Dr. Vargas sa isang walang emosyong tono. Ipinaliwanag niyang tumataas na naman ang presyo ng matanda dahil sa labis na pagkabagabag. Sinabi ng doktor na kailangan na nilang gumamit ng mas matapang na pampakalma upang hindi mauwi sa atake sa puso ang sitwasyon. Tumango lamang si Victor. Walang awa sa kanyang mga mata. Hindi niya nakikita ang isang ina na nangungulila. Ang nakikita niya ay isang pasyente na sumusuway sa kanyang perpektong plano. Utos niya sa doktor na gawin ang lahat ng kailangan, huwag lamang hayaang tumaas ang presyo nito. Nilapitan ni Joy ang gilid ng kama upang ipatong sana ang bandehado sa maliit na lamesa, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, umabot ang kamay ni Doña Lourdes at nahawi ang tray. Isang matalim na alingaw-ngaw ng bakal ang bumasag sa hangin nang tumama ang bandehado sa makinis na sahig. Tumalsik ang luntiang gulay sa sapatos ni Victor at kumalat sa malinis na carpet. Natigilan ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Joy. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at nakita ang namumulang mukha ng kanyang amo. Hinawakan ni Victor ang tulay ng kanyang ilong at huminga ng malalim upang kontrolin ang kanyang matinding galit. Tiningnan niya ang nagkalat na pagkain pagkatapos ay itinuon ang kanyang mapanlisik na paningin kay Joy. Sinabihan niya ang dalaga na linisin ang kalat sa lalong madaling panahon. Binigkas niya ang bawat salita ng may diin at pagbabanta pinapaalala kay Joy na isa lamang siyang hamak na tagalinis na pinalad na bigyan ng pagkakataong magtrabaho sa loob ng pamamahay na iyon. Kung gagawa pa ito ng isang pagkakamali, makikita nito ang sarili sa labas ng gate bago pa man lumubog ang araw. Mabilis na lumuhod si Joyce sa sahig. Gamit ang kanyang panyo at mga nanginginig na kamay, pinulot niya ang mga tumalsik na pagkain. Habang nililinis niya ang sahig, pakiramdam niya ay nililinis din niya ang sarili niyang dignidad na pilit na niyuyurakan sa bahay na yon. Alam ni Joy na wala siyang karapatang lumaban. Sa isang masikip at maingay na pampublikong ospital sa Maynila, nakaratay ang kanyang nakababatang kapatid na si Leo, naghihintay ng pondo para sa isang mahalagang operasyon sa puso. Ang kanyang ama naman ay isang OFW sa Saudi Arabia na nabaon sa utang matapos takbuhan ng ahensya. Ang sweldo niya sa mansyong ito ang tanging nagpapanatili sa buhay ng kanyang pamilya. Utang na loob niya sa kanyang mga magulang ang kanyang buhay, kaya handa siyang lunukin ang kahit anong pang-iinsulto, mabuhay lamang ang kanyang kapatid. Habang nakaluhod narinig ni Joy ang malamig na utos ng doktor sa mga nurse na hawakan ng mahigpit ang mga braso ng matanda. Pinanood ni Joy mula sa sahig kung paano inilabas ni Dr. Vargas ang isang hiringgilya na naglalaman ng malinaw na likido. Napaiyak si Doña Lourdes. Nagmakaawa ito kay Victor na tulungan siya, ngunit tumalikod lamang ang anak at naglakad palabas ng kwarto, isinasara ang pinto nang walang pag-aatubili. Bumaon ang karayom sa balat ng matanda. Ilang sandali paunti-unting nanghina ang pagpupumiglas ni Doña Lourdes. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng takot ay naging mabigat at blanko. Bago tuluyang pumikit ang matanda, nagtama ang paningin nila ni Joy. Nakita ng dalaga sa mga matang yon ang isang napakalalim na kalungkutan, isang kalungkutan ng taong inaalisan ng karapatang mabuhay, karapatang magsalita, at karapatang maalala kung sino siya. Nang matapos linisin ang sahig, tumayo si Joy, bit-bit ang maruming bandehado. Tiningnan niya ang natutulog na matanda.
Sa pagkakataong yon, isang malinaw na katotohanan ang tumarak sa isip ng dalaga. Hindi ang sakit na vascular dementia ang unti-unting pumapatay kay Doña Lourdes. Pinapatay siya ng kawalan ng pagmamahal ng sarili niyang pamilya. Habang naglalakad pabalik sa kusina, hinigpitan ni Joy ang hawak sa bandehado. Sa kabila ng matinding banta ni Victor at sa panganib na mawalan ng trabaho, isang mapangahas na desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang mamatay ang kaluluwa ng matanda sa loob ng malamig na silid na yon nang walang ginagawa. Ang mga patakaran ng mansyon ay kailangan ng mabasag. Kinabukasan, maagang naging abala ang mansyon sa Forbes Park. Ibang-iba ang atmosfera kumpara sa karaniwang tahimik at malamig na umaga. Dumating ang mga sasakyang nagdadala ng mga mamahaling bulaklak at pinong porselana na gagamitin para sa isang mahalagang pagtitipon. Si Patricia, ang asawa ni Victor, ay nag-organisa ng isang eksklusibong tea party sa malawak nilang sala. Isa siyang babaeng ang bawat kilos at salita ay kalkulado upang mapanatili ang kanyang perpektong imahe sa mata ng lipunan. Para kay Patricia, ang pangalan at dangal ng kanilang pamilya ang pinakamahalagang puhunan na hindi kailanman dapat mantsahan. Ang pagtitipon na ito ay dinaluhan ng mga asawa ng kilalang politiko, negosyante at mga miyembro ng altalipunan. Bago pa man magsimula ang okasyon, ipinatawag ni Patricia si Joy sa kusina. Tiningnan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa nang may matalim at mapanghusgang mga mata. Ang asawa ng bilyonaryo ay nakasuot ng isang bestidang gawa sa seda at may suot na kwintas na brilyante na kumikinang sa liwanag ng umaga. Inutusan niya si Joy sa isang mataas na boses na huwag kailanman hahayaang makalabas ng kwarto si Doña Lourdes habang nandyan ang mga bisita. Sinabi ni Patricia na ang sakit sa pag-iisip ng matanda ay isang malaking kahihiyan na maaaring sirain ang mga negosyo ni Victor kung malalaman ng kanilang mga kasosyo na may lahi silang baliw sa pamilya. Ipinagdiinan niya na responsibilidad ni Joy na bantayan ang pinto at siguruhing mananatiling nakasara iyon hanggang matapos ang party. Yumuko si Joy, itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo dahil sa sobrang sakit ng mga salitang narinig. Ang matanda ay ina ng lalaking pinakasalan ni Patricia, ngunit tinutukoy ito ng asawa na tila isang maruming lihim na dapat ibaon sa limot. Sumagot ang dalaga ng mahina, nangangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang utos ng ginang. Umakyat si Joy sa itaas. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Pagdating sa harap ng kwarto ni Doña Lourdes, umupo siya sa isang maliit na silya sa gilid ng pinto. Sa loob, naririnig niya ang mahinang pag-ungol ng matanda. Hindi na ito kasing lakas kahapon dahil sa epekto ng matapang na gamot, ngunit ang tunog nito ay puno pa rin ng matinding pangungulila. Sa ibaba, nagsimula na ang party. Ang sala ay napuno ng tunog ng marahan at formal na pag-uusap, mga pekeng papuri sa mga suot na alahas at ang mataginting na pagbangga ng mga kutsaritang pilak sa mga tasang porselana. Naghahambog si Patricia tungkol sa kanilang paparating na bakasyon sa Europa at sa mga bagong investment ni Victor sa mga bahay bakasyunan. Si Victor sa kabilang banda ay nakatayo sa isang sulok na hindi kalayuan sa kumpol ng mga babae. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, nakangiti ng pormal sa ilang panauhin habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang asawa sa pagmamanipula sa imahe ng kanilang pamilya. Sa itaas, nagpasya si Joy na buksan ng kaunti ang pinto upang silipin ang kalagayan ni Doña Lourdes. Nang makita niyang tila mahimbing na natutulog ang matanda sa gitna ng malaking kama, nakahinga siya ng maluwag. Nag-isip siyang bumaba saglit sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig para ihanda ang gamot ng matanda paggising nito. Siniguro niyang walang kandado ang pinto upang madali siyang makabalik sakaling magkaaberya.
Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng dalaga. 1 minuto pa lang siyang nakabababa sa hagdanan ng mga kasambahay, nagising si Doña Lourdes. Ang malakas na musika mula sa ibaba, bagamat sinubukan namang kontrolin, ay umabot sa pandinig ng matanda. Ang tunog ng piano ay nagbalik ng isang alaalang. Matagal nang nakabaon isang alaala ng kanyang kabataan, kung saan nagdiriwang ang buong pamilya ng buo. Bumangon ang matanda mula sa kama. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at hindi pantay. Suot ang isang mahabang puting nightgown, naglakad siya palabas ng kwarto na tila isang naglalakad na multo. Sa gitna ng masayang usapan sa sala, napansin ng isa sa mga panauhing may hawak ng teacup na may taong nakatayo sa itaas ng malaking hagdanan na gawa sa kahoy. Napahinto siya sa pagsasalita at itinuro ang direksyon na yon. Unti-unting tumigil ang musika. Napalingon ang lahat ng naroroon. Maging si Patricia ay natigilan sa kalagitnaan ng kanyang pagmamayabang tungkol sa isang bagong painting na nabili nila sa auction. Nakatayo si Doña Lourdes humahawak ng mahigpit sa barandilya ng hagdan. Ang kanyang puting buhok ay gulo-gulo, ang mga mata niya ay nanlalaki sa pagkalito. Mabilis na gumapang ang bulungan sa buong sala. Nagpapalitan ng mga makahulugang tingin ang mga asawa ng mga politiko. Pinupunasan ng pamaypay ang kanilang mga mukha na tila nakakita ng isang nakakahiyang palabas. Namula ang leeg at mukha ni Patricia dahil sa matinding hiya. Ang kanyang perpektong imahe ay gumuho sa isang iglap. Binitawan niya ang kanyang tasa na lumikha ng isang nakakabasag na ingay nang tumama ito sa platito. Lumingalinga siya ng buong galit upang hanapin ang taong dapat sisihin. Dumating si Joy mula sa pasilyo ng kusina, bit-bit ang lalagyan ng mainit na tubig. Nang makita niya si Doña Lourdes sa itaas ng hagdanan at ang masamang tingin ng buong kababaihan, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang pitsel sa kanyang kamay ay halos mabitawan dahil sa matinding takot. Mabilis na naglakad si Patricia patungo kay Joy. Bago pa man makapagsalita o makapagpaliwanag ang dalaga, isang napakabilis at mabigat na sampal ang dumapo ng direkta sa pisngi nito. Ang lakas ng pagkakatama ay nagpabagsak kay Joy sa matigas na sahig na gawa sa marmol. Nabasag ang hawak niyang pitsel, nagkalat ang mainit na tubig at ang matatalim na piraso ng salamin malapit sa kanyang mga tuhod. Naramdaman ni Joy ang manhid na sakit sa kanyang pisngi, kasunod ang pag-init ng luhang nag-umpisang tumulo mula sa kanyang mga mata. Inakusahan ni Patricia ang dalaga ng pagiging inutil at pabaya sa kanyang trabaho. Ang boses nito ay nanginginig sa galit habang sinasabi na sinasadya ni Joy na ipahihiya sila sa harap ng pinakamalalaking tao sa lipunan. Tinanong ng ginang kung ganoon ba kababa ang utak ng dalaga. Upang hindi maintindihan ang isang simpleng utos, tiningnan ni Joy ang kanyang amo na nasa sahig. Hawak niya ang namumulang pisngi at pilit na humihingi ng tawad na ipinapaliwanag na kumuha lamang siya ng mainit na tubig para sa gamot ng matanda. Ngunit hindi nakikinig si Patricia. Ipinagpatuloy nito ang pagpapahiyaya sa kanya, dinuduro siya sa harap ng maraming tao. Sinasabing walang kwenta at mangmang ang mga taong galing sa mahihirap na pamilya. Sa kabilang dulo ng sala nakatayo si Victor. Walang emosyon ang kanyang mukha habang pinapanood na saktan at ipahiya ang kanyang empleyado. Nakita niya kung paano sinampal si Joy at kung paano nanginginig sa takot ang dalaga. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang asawa. Uminom pa siya ng isa pang lagok mula sa kanyang baso, tumalikod at sinanyasan ang mga gwardiya na ibalik ang kanyang ina sa itaas. Para kay Victor, mas mahalaga ang pagprotekta sa kanilang pangalan kaysa ipagtanggol ang isang hamak na manggagawa. Ang kanyang pananahimik ay isang direktang pagsang-ayon sa kalupitan ni Patricia. Ginamit ni Joy ang kanyang hindi nasugatang kamay upang tulungan ang kanyang sarili na tumayo. Inindan niya ang sakit at pagkahilo. Tumayo siya umiiyak ngunit yumuko muli.
bilang pagrespeto bago mabilis na tumakbo patungo sa hagdan upang alalayan si Doña Lourdes pabalik sa kwarto nito. Habang sinasamahan ni Joy ang nanginginig na matanda pabalik sa malamig nitong higaan, naramdaman niya ang init ng luha ng Donya na dumampi sa kanyang braso. Wala sa sariling hinawakan ng matanda ang kamay ng dalaga nang mahigpit. Tiningnan ni Joy ang ina ng bilyonaryo at napagtanto ang malagim na katotohanan ng buhay sa Forbes Park. Napakarami nilang pera upang makabili ng pinakamamahaling bagay sa buong mundo. Ngunit nabubulok ang kanilang mga kaluluwa dahil sa matinding pagpapahalaga sa sasabihin ng ibang tao. Sa sandaling iyon, ang utang na loob ni Joy sa kanyang pamilya ay naging mas mabigat kaysa kailanman dahil alam niyang sa tuwing lalaban siya, mas malaking panganib ang nag-aabang sa buhay ng kanyang kapatid na may sakit. Kailangan niyang magtiis, ngunit kailangan din niyang mahanap ang paraan upang ibigay sa matandang babaeng ito ang kahit kaunting pagmamahal na ipinagkakait ng sarili nitong mga anak. Lumipas ang 3 araw mula nang mangyari ang mapanirang tea party sa sala. Ang mansyon sa Forbes Park ay muling binalot ng pamilyar nitong katahimikan, isang nakabibinging katahimikan na mas malamig pa sa hanging ibinubuga ng mga aircon. Si Joy ay maagang nagising, ang kanyang pisngi ay may bakas pa rin ng bahagyang pamumula mula sa sampal ni Patricia. Ininda niya ang sakit sa kanyang pagkatao, pinilit itago ang kanyang mga luha. Sa tuwing naaalala niya ang paghingi ng pera ng kanyang inang nag-aalaga kay Leo sa pampublikong ospital. Ang bawat piso ng kanyang sweldo ay nakalaan sa mga gamot na bumubuhay sa maliit niyang kapatid. Kaya kahit gaano kabigat ang kanyang mga paa, araw-araw siyang umaakyat sa malawak na hagdanan patungo sa kwarto ni Doña Lourdes. Pumasok si Joy sa silid ng matanda. Dala ang nakasanayang tray ng pagkain, isang maliit na mangkok ng lugaw na walang lasa, nilagang gulay na walang asin, at ang mga makukulay na tableta ng gamot. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Doña Lourdes na nakaupo sa gilid ng kama. Nakatitig ang matanda sa blangkong pader, walang buhay ang mga mata, at ang mga balikat ay nakabagsak na, tila pasan ng buong mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Joy ang bandehado sa maliit na lamesa. Ngunit sa halip na piliting isubo ang walang lasang pagkain, tulad ng inutos ni Victor at ng doktor, may ibang plano ang dalaga. Alam niyang ang kalungkutan at hindi ang sakit sa pag-iisip ang unti-unting pumapatay sa matanda. Dukot sa bulsa ng kanyang asul na uniforme, inilabas ni Joy ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen. Pinindot niya ang screen at hinanap ang isang lumang awiting Pilipino, isang klasikong kanta ng pag-ibig mula sa dekada 70 na madalas niyang marinig sa radyo ng kanyang yumaong lolo. Mula sa maliit na speaker ng telepono, umagos ang isang malambing at nostalhikong musika. Ang himig ng gitara at malalim na boses ng mang-aawit ay pumuno sa malamig na silid. Napakurap si Doña Lourdes. Dahan-dahan nitong nilingon ang pinanggagalingan ng tunog. Ang kanyang gulugulong kilay ay unti-unting naghiwalay at isang pamilyar na liwanag ang kumislap sa kanyang madidilim na mata. Lumapit si Joy sa matanda at marahang hinawakan ang nangungulubot nitong kamay. Ngumiti ang dalaga ng matamis at banayad. Sa kanyang kabilang kamay, inilabas niya ang isang maliit na piraso ng candy na binalot sa manipis na papel. Isa itong polvoron, matamis buhaghag, at puno ng asukal at gatas. Ito ang pinaka-ipinagbabawal sa listahan ng mga doktor. Isa itong pagkaing sinasabi nilang lason sa puso ng matanda. Ngunit para kay Joy, ang matamis na alaalang dala nito, ang tanging gamot na makapagpapagaling sa sugatang kaluluwa ni Doña Lourdes. Maingat na inalis ni Joy ang balot ng polvoron at inilapit iyon sa bibig ng matanda. Nagatubili si Doña Lourdes noong una.
Sanay siyang pinipilit lumunok ng mga mapapait na tableta tuwing may lumalapit sa kanyang bibig. Ngunit nang maamoy niya ang matamis na gatas at mantikilya, ibinuka niya ang kanyang mga labi. Nang matunaw ang polvoron sa kanyang dila, napapikit si Doña Lourdes. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang nakawala sa kanyang dibdib. Sabay sa indayog ng lumang musika, ang mga nakaraang alaalang nakakulong sa likod ng sakit na vascular dementia ay tila nakawala mula sa kanilang hawla. Para sa isang panandaliang pagkakataon, hindi siya isang pabigat na pasyente sa isang ginintuang mansyon. Siya ay muling naging isang masayang guro sa probinsya umuuwi sa kanyang pamilya tuwing hapon na may dalang pasalubong na matamis na polvoron para sa kanyang mga anak na sina Victor at Camille. Nagmulat ng mata si Doña Lourdes at tumingin kay Joy. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang kumurba pataas. Isang napakatamis at payapang ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. Isang nangiting ilang taon nang hindi nakikita ng sinuman sa bahay na yon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Pinipisil yon ng may buong pusong pasasalamat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa labas ng kwarto, ang mga hakbang ni Victor sa pasilyo ay napahinto. Galing siya sa kanyang opisina upang silipin ang kalagayan ng kanyang ina bago umalis patungong trabaho. Wala siyang narinig na pagwawala. Wala siyang narinig na tunog ng mga basag na plato o ang garalgal na pag-iyak na karaniwang sumasalubong sa kanyang umaga. Sa halip narinig niya ang malambing na tugtog ng isang lumang kanta. Sumimangot si Victor at bahagyang binuksan ang pinto. Mula sa maliit na puwang nakita niya ang eksena sa loob. Nakita niya ang kanyang ina tahimik na nakaupo, hindi nakatali, at hindi binabantayan ng mga mabibigat na kamay ng nurse. At higit sa lahat nakita niya ang polvoron na unti-unting nanginunguya ng matanda, kasabay ng isang napakalawak na ngiti na pilit niyang binibili ng milyon-milyong piso mula sa mga doktor. Ngunit hindi niya kailanman nakuha. Kumuyom ang mga kamao ni Victor. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw dahil sa pagpipigil ng manggalit. Ang polvoron ay puno ng asukal, asin at taba. Direktang paglabag ito sa mahigpit na dietary regimen na itinakda ng nangungunang cardiologist sa bansa. Para sa kanya ang ginagawa ng dalaga ay hindi pagmamahal. Ito ay isang lason. Isa itong sinadyang pagtatangka upang saktan ang kanyang ina at madaliin ang kamatayan nito. Isang matinding hinala ang nagliyab sa utak ni Victor. Marahil ang babaeng ito ay binayaran ng kanyang mga kakompetensya sa negosyo o marahil ay gusto nitong pabilisin ang pagpanaw ng matanda upang mas madaling makapagnakaw ng mga alahas habang walang nakabantay. Ang kanyang asawang si Patricia ay binalaan na siya tungkol sa kawalang hiyaan ng mga manggagawang galing sa squatter. Binitawan niya ang hawakan ng pinto bago pa man niya ito tuluyang mabuksan at mag-eskandalo. Ang kanyang utak na sinanay sa mga walang awang labanan sa negosyo ay nagsimulang magplano. Kung sisinghalan niya si Joy ngayon, maitatanggi nito ang lahat mag-iiyak at magdadahilan. Hindi siya makakapayag na makawala ang dalaga ng ganoon kadali. Kailangan niyang mahuli ito ng matibay sa mismong akto ng pagsira sa mga patakaran upang mapatalsik niya ito nang walang makukuhang kahit isang pisong bayad o benepisyo at kung maaari ay maipakulong niya ito dahil sa tangkang pagpatay. Tumalikod si Victor at tahimik na naglakad papalayo mula sa kwarto ng kanyang ina. Ang musika mula sa telepono ni Joy ay nagpatuloy sa pag-awit ng pag-ibig. Hindi alam ng dalaga na ang bawat matamis na nota ay ginagamit ngayon ng kanyang amo upang bumuo ng isang madilim at malupit na patibong na tuluyang sisira sa kanyang naghihirap na buhay. Kinagabihan, sa hapagkainan na napapaligiran ng mga mamahaling muebles at mga abstract na pinta sa dingding naghahapunan, sina Victor at Patricia. Ang mahabang mesa na gawa sa kahoy ng nara ay napakaganda at makintab, ngunit halos hindi nagagamit
dahil silang dalawa lamang ang madalas na umuupo rito. Naghahain ang mga kasambahay ng pagkain na dumaan sa masusing pag-aaral ng kanilang pribadong chef, inihaw na salmon na walang asin nilagang asparagus at organic brown rice. Napapansin mo ba ang pagbabago sa iyong ina? Mahinang tanong ni Patricia habang maingat na hinihiwa ang isda sa kanyang plato. Masyado siyang tahimik nitong mga nakaraang araw. Hindi na siya nagwawala. Kahit noong sinilip ko kanina, nakita ko siyang nakangiti habang nakatitig sa bintana. Sumimsim si Victor ng kanyang alak bago sumagot. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Oo, napansin ko. At hindi ako natutuwa. Napakunot ang noo ni Patricia. Nagulat siya sa sagot ng asawa. Hindi ka natutuwa. Hindi ba't iyan ang gusto natin? Isang tahimik at payapang bahay. Ang mas kaunting ingay ay mas maganda para sa ating mga koneksyon. Ayaw kong maulit ang kahihiyang nangyari noong nakaraang linggo. Hindi ito kapayapaan, Patricia. Sagot ni Victor sa isang malamig na boses. Ito ay katahimikan bago ang isang sakuna. Masyadong mabilis ang pagbabago sa kanya. May mali. Hindi pinansin ni Victor ang pagkain sa kanyang plato. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at tiningnan ng asawa ng may seryosong ekspresyon. Kailangan kong pumunta sa Cebu bukas para sa isang biglaang pagpupulong. Isang napakahalagang proyekto. Siguro mga 2 araw ako mawawala. Habang wala ako, gusto kong maging mas alerto ka. Bantayan mo ang bawat kilos ng babaeng yun, si Joy. Kung may mapansin kang kakaiba, tawagan mo ako agad. Tumango si Patricia kahit na may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Para sa kanya ang mahalaga ay ang resulta, hindi ang proseso. Kung naging tahimik ang matanda, dapat na silang magpasalamat at hayaan na lamang. Ngunit alam niyang kapag si Victor ay may hinala, hindi ito titigil hanggang sa mapatunayan ang kanyang iniisip. Kinaumagahan maagang umalis si Victor mula sa mansyon. Nagpaalam siya kay Patricia na tila nagmamadali bitbit ang isang maliit na maleta. Ang kanyang personal na driver ay naghihintay sa labas sakay ng isang itim at makintab na SUV na may makapal na salamin. Sa airport tayo, Sir Victor. Magalang na tanong ng driver nang makasakay ang amo sa likod. Hindi sagot ni Victor nang hindi inaalis ang tingin sa mansyon mula sa salamin sa bantaan. Umalis ka sa subdivision. Umikot ka sa likod na daan na papunta sa service gate ng Forbes Park. Iparada mo ang sasakyan sa isang madilim na eskinita kung saan hindi tayo makikita at patayin mo ang makina. Lumingon ang driver na guguluhan ngunit isang tingin lamang mula kay Victor sa salamin sa harap ay sapat na upang malaman niyang hindi dapat magtanong. Sumunod siya ng walang kibo. Nang makarating sila sa isang tagong lugar, isang tahimik na kalye na natatakpan ng mayayayabong na puno at matataas na pader pinatay ng driver ang makina ng sasakyan. Biglang naging tahimik ang lahat. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Victor ang kanyang mamahaling smartphone. Isang tap sa screen ay nagbukas ng isang application na direktang konektado sa mga security camera na nakapalibot sa buong mansyon. Gayunpaman, nang pindutin niya ang play, isang itim na screen lamang ang kanyang nakita. Walang anumang gumagalaw, walang anumang imahe. Sir, parang may problema po sa camera. Gusto niyo po bang tawagan ko ang security? Alok ng driver. Huwag sagot ni Victor. Alam ko, ako mismo ang nagpatay ng mga kamera kaninang madaling araw. Tumingin siya sa driver nang may determinadong ekspresyon. Kung gusto mong mahuli ang isang daga, hindi mo siya papakitaan ng mga patibong. Hahayaan mo siyang mag-isip na malaya siya. Hahayaan mo siyang mag-isip na walang nakatingin. Sumandal si Victor sa malambot na upuan ng sasakyan. Tinitigan niya ang itim na screen ng kanyang telepono na parang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Ang babaeng iyon ay masyadong kampante. Masyado siyang mabait, masyado siyang perpekto. At sa mundong ito, ang mga taong masyadong perpekto ang siyang nagtatago
ng pinakamadilim na mga sikreto. Inilagay ni Victor ang kanyang relo sa harap ng muka. "Maghihintay tayo," sabi niya sa driver. "Maghihintay tayo sa tamang oras. At kapag oras na ako mismo ang papasok sa bahay na yon, ako mismo ang hahantad sa kanyang kasinungalingan." Ang pag-alis niya patungong Cebu ay isang malaking kasinungalingan. Ang dala niyang maleta ay walang laman. Ang pagpupulong na sinasabi niya ay hindi kailanman nag-exist. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang masusing plano. Ang itim na SUV na nakaparada sa eskinita ay naging isang tore ng pagmamanman at si Victor, ang bilyonaryong anak, ay naging isang mangangasong nag-aabang sa tamang sandali upang lansagin ang kanyang biktima. Ang patibong ay nakahanda na. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay maghintay. Maghintay hanggang sa maisip ni Joy na ligtas na siya sa kanyang mga ginagawa. Maghintay hanggang sa magdala ito ng isa pang ipinagbabawal na lason sa kwarto ng kanyang ina. At sa oras na yon, walang sino man, kahit ang Diyos, ang makapagliligtas sa dalaga mula sa kanyang matinding puot. Lumipas ang ilang oras. Sa loob ng itim at nakaparadang SUV ang hangin ay naging mabigat at siksik. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na paghinga ni Victor at ng kanyang driver. Tumingin si Victor sa kanyang mamahaling relo. 12:00 na ng tanghali, oras ng pananghalian. Ito ang oras na karaniwang inihahain ang walang lasang pure ng gulay kay Doña Lourdes. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Joy na isagawa ang kanyang mga lihim na gawain. "Maghintay ka rito." Utos ni Victor sa driver. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. "Huwag mong bubuksan ang makina hanggang sasabihin ko." Marahang binuksan ni Victor ang pinto ng sasakyan at lumabas. Bit-bit pa rin niya ang kanyang maletang walang laman. Maingat ang bawat hakbang niya sa makitid na kalye. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling katad ay halos walang ingay na lumalapat sa semento. Ginamit niya ang kanyang sariling susi upang buksan ang service gate sa likuran ng mansyon, isang pinto na ginagamit lamang ng mga hardinero at iba pang tauhan. Ang kandado ay gumawa ng isang halos hindi marinig na tunog nang bumukas ito. Nasa loob na siya. Ang patibong ay nagsara na. Samantala sa kusina si Joy ay abala. Alam niyang umalis si Victor papuntang Cebu. Alam niyang si Patricia ay abala sa kanyang lingguhang sesyon sa isang mamahaling spa. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Maingat niyang inilabas mula sa ilalim ng lababo ang isang malaking brown na paper bag na maingat niyang itinago kaninang umaga. Dala-dala niya iyon mula sa labas pagkatapos niyang magpanggap na magtatapon ng basura. Ang amoy na nagmumula sa bag ay kabaligtaran ng lahat ng bagay na pinahihintulutan sa loob ng mansyon. Matapang, malinamnam at nakakatakam. Inilagay niya sa isang malinis na bandehado ang laman ng paper bag. Hindi ito pure ng gulay, hindi ito lugaw. Ito ay isang handaan na karaniwang makikita sa mga masayang pagdiriwang ng pamilyang Pilipino. Mayroong isang malaking plato ng pancit malabon. Ang makapal na noodles nito ay nababalutan ng matingkad na kulay kahel na sarsa na pinalamutian ng hiniwang itlog hipon at tinadtad na chicharon. Sa tabi nito may isang malaking lalagyan na naglalaman ng bagong lutong crispy pata. Ang balat nito ay kulay ginto at mukhang napakalutong, habang ang laman sa ilalim ay malambot at makatas. Para sa isang taong may sakit sa puso at mataas na presyon, ang pagkain na ito ay isang direktang imbitasyon sa kamatayan. Ngunit para kay Joy ito ang tanging paraan upang ibalik ang buhay sa isang kaluluwang matagal nang namamatay sa kalungkutan. Bit-bit ang bandehado, umakyat si Joy sa kwarto ni Doña Lourdes. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang matanda na nakaupo sa isang silya malapit sa bintana.
nakatingin sa malawak na hardin na tila ba may hinahanap. Nay, may sorpresa po ako sa inyo. Mahinang sabi ni Joy. Lumingon si Doña Lourdes. Nang makita niya ang daladala ni Joy, ang kanyang mga mata na kanina ay blangko ay biglang nagkaroon ng buhay. Ang amoy ng bawang tuyo at piniritong baboy ay pumuno sa silid tinaboy ang amoy ng alkohol at gamot. Dahan-dahang inilapag ni Joy ang pagkain sa maliit na mesa. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng malutong na balat ng crispy pata at maingat na isinubo iyon sa matanda. Nang nanginuya ni Doña Lourdes ang pagkain, isang malakas na tunog ng pagkalutong ang maririnig sana kung pinahihintulutan ang mga salitang ganoon. Pumikit ang matanda, ninanamnam ang bawat lasa na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang alat, ang linamnam, ang init, lahat ng iyon ay nagbalik ng mga alaala mula sa isang panahong mas masaya at mas simple. Isang malaking luha ang gumulong sa pisngi ni Doña Lourdes. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding saya. Camille, anak. Mahinang bulong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig. Naalala ko, ganito ang laging inihahanda ng tatay niyo tuwing kaarawan mo. Ang Kuya Victor mo laging inuubos ang balat bago pa man tayo makakain. Natigilan si Joy. Ang puso niya ay tila piniga. Si Camille ay ang nakababatang kapatid ni Victor na namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Maraming taon na ang nakalipas. Sa isip ni Doña Lourdes, si Joy ay hindi na isang tagapag-alaga. Siya na si Camille, ang kanyang nawawalang anak. Sa halip na itama ang matanda, pinili ni Joy na sakyan ang kanyang alaala. Alam niyang ang paggigiit sa katotohanan, tulad ng ginagawa ng mga doktor, ay magdudulot lamang ng mas matinding sakit. Ngumiti si Joy ng buong pagmamahal, pinunasan ng mga luha sa mukha ng matanda gamit ang kanyang hinlalaki. Opo, Nay. Naalala niyo pa po pala. Kaya po ako nagdala nito para maalala natin si tatay. Sumubo muli si Doña Lourdes, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat subo ng pansit malabon ay tila nagpapagaling sa isang bahagi ng kanyang isip na sinira ng sakit. Nagpatuloy siya sa pagkukwento tungkol sa kanilang mga masasayang araw sa probinsya, kung paano sila naghahabulan ni Victor sa bukid, at kung gaano kasarap ang luto ng kanilang yumaong ama. Sa labas ng kwarto, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Victor. Naririnig niya ang bawat salita. Naririnig niya ang bawat halakhak. Nakikita niya sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto ang eksenang nagaganap sa loob. Ang kanyang plano ay hulihin si Joy sa akto ng pagpapabaya. Ngunit ang nakikita niya ay hindi isang kriminal. Ang nakikita niya ay ang kanyang ina, masaya, masigla at buhay. Ang nakikita niya ay ang imahe ng kanyang yumaong kapatid, si Camille, sa katauhan ng isang estranghero. Ang amoy ng crispy pata at pansit malabon ay umabot sa kanyang pangamoy, at ito'y tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga amoy na yon ang amoy ng kanyang kabataan. Ang amoy ng isang pamilyang buo at masaya bago pa man sakupin ng pera at kapangyarihan ang kanilang mga buhay. Naramdaman ni Victor ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang galit na kanina ay nag-aalab sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, isang matinding pagkalito. Ang babaeng akala niya ay lason ay nagbibigay pala ng gamot. Ang babaeng akala niya ay kaaway ay nagbibigay pala ng pagmamahal na siya mismo ay hindi kayang ibigay. Napaatras siya, ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang maletang hawak niya ay bumagsak sa sahig na gawa sa marmol, lumikha ng isang malakas at nakakagulat na tunog na yumanig sa buong pasilyo. Ang mahika sa loob ng kwarto ay biglang naglaho. Ang patibong na inihanda niya para kay Joy ay handa nang sumabog. Ngunit hindi niya alam na ang pinakamalaking biktima ng pagsabog na ito ay hindi ang dalaga, kundi ang kanyang sariling nabubulok na konsensya. Isang malakas at nakakayanig na kalabog ang biglang bumasag
sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog ng bumagsak na maleta ni Victor ay tila isang putok ng baril na pumasok sa loob ng kwarto ni Doña Lourdes. Winasak ang munting paraiso na nilikha ni Joy. Natigilan si Doña Lourdes sa kalagitnaan ng kanyang pagkain. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho na palitan ng isang blangkong pagkalito. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng saya ay muling nilamon ng takot. Si Joy ay napatalon sa kanyang kinauupuan ng kanyang puso ay kumabog ng napakabilis sa kanyang dibdib. Kilala niya ang tunog na iyon. Alam niyang may tao sa labas. Alam niyang nahuli na siya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Unang pumasok ang anino bago tuluyang lumitaw ang buong katawan ni Victor. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang nagusot. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng magkasalungat na emosyon, pagkalito sakit, at isang muong puot na naghihintay na sumabog. Ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi kay Joy, kundi sa plato ng crispy pata at pansit malabon na nasa mesa. Sa likuran ni Victor sumulpot ang kanyang asawang si Patricia. Nang makita nito ang ipinagbabawal na pagkain ng kanyang mga mata, ay nanlaki sa hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang mukha na laging maingat na pinapanatiling kalmado at elegante ay nagkaroon ng isang pangit na anyo ng pandidiri. Ano ang ibig sabihin ng basurang ito? Ang unang salita na lumabas sa bibig ni Patricia ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Nanginginig na tumayo si Joy. Sinubukan niyang magpaliwanag ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Ma'am, sir, hayaan niyo po akong..." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Joy, dinampot ni Patricia ang baso ng malamig na tubig na nasa mesa at ibinuhos iyon ng buong lakas sa mukha ng dalaga. Naramdaman ni Joy ang biglaang paglamig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Napapikit siya sa gulat. Ang tubig ay tumulo mula sa kanyang buhok sa kanyang mga pisngi at pumatak sa sahig kasama ng mga luhang hindi na niya napigilan. Nananatili siyang nakatayo, basang-basa at tulala, hindi makapaniwala sa ginawang pagpapahiya sa kanya. "Hayop ka!" Sigaw ni Patricia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang nakaturo kay Joy. "Gusto mong patayin ang biyenan ko para manakawan kami? Ano, isa kang manggaganso? Ahas, pinalaki ka sa hirap, kaya ganyan ka kasama." Sa wakas kumilos si Victor. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay tuluyan nang napalitan ng isang bulkanikong galit. Ang makita ang kanyang ina na kumakain ng lason, ang makita ang kanyang asawa na nagwawala lahat ng yon, ay nagtulak sa kanya na mawalan ng kontrol. "Sinira mo ang lahat ng patakaran." Umalingaw-ngaw ang malalim na boses ni Victor. Sa buong silid, ginigising ang natutulog na takot sa puso ni Doña Lourdes. Sa isang mabilis at marahas na kilos, binuhat ni Victor ang gilid ng maliit na lamesa at itinumba ito ng buong lakas. Tumilapon ang lahat. Ang plato ng crispy pata ay sumalpok sa pader at nabasag. Ang pansit malabon ay kumalat sa mamahaling alpombra na tila isang maruming mantsa. Ang mga baso ay nahulog at nabasag sa sahig. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na porselana sa salamin at bumabagsak na bakal ang pumuno sa silid. Napasigaw si Joy at napaatras. Muntik nang matapakan ang mga bubog. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinapanood ang resulta ng pagkawasak. Ang munting handaan na puno ng pagmamahal ay naging isang eksena ng karahasan. Si Doña Lourdes na nakaupo sa silya ay nagsimulang umiyak ng malakas. Ang ingay, ang sigawan, ang galit, lahat ay masyadong mabigat para sa kanyang marupok na isipan. Ang alaala ni Camille ay muling naglaho at ang kanyang kaharap ngayon ay mga galit na estranghero sa isang nakakatakot na lugar. "Tingnan mo ang ginawa mo.
Sigaw ni Victor, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Humarap siya kay Joy. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nilagay mo sa panganib ang buhay niya. Ang mga doktor ay malinaw sa kanilang mga utos. Isang kagat lang niyan ay maaaring ikamatay niya. Hindi po, nagmamalasakit lang po ako. Humikbi si Joy, ang kanyang katawan ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Masaya po siya. Nakangiti po siya. Nakangiti. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Patricia. Nakangiti dahil malapit na siyang mamatay at iiwan na niya sa atin ang lahat ng problema niya. Iyan ba ang gusto mo, ha? Demonyo ka? Naglakad si Victor, palapit kay Joy. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng pagbabanta. Napaurong ang dalaga hanggang sa ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Wala na siyang matatakbuhan. Nakakulong siya sa pagitan ng pader at nang nag-aalab na galit ng kanyang amo. Itinaas ni Victor ang kanyang kamay. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Napapikit si Joy. Buong akala ay sasampalin din siya tulad ng ginawa ni Patricia. Hinintay niya ang sakit, hinintay niya ang pagbagsak. Ngunit walang dumapong kamay sa kanyang mukha. Sa halip, ibinagsak ni Victor ang kanyang kamao sa pader sa tabi lamang ng ulo ni Joy. Isang malakas na tunog ng pag-crack ang narinig nang mabasag ang plaster sa dingding. Nakatayo si Victor, sa harap niya ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at sa mga mata niya nakita ni Joy ang isang desisyon na tuluyan ng wawasak sa kanyang buhay. Ang galit ng bilyonaryo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang malakas na pagtama ng kamao ni Victor sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nag-iwan ng isang maliit na bitak sa plaster. Ngunit mas malaki ang bitak na nilikha nito sa puso ng bawat isa sa loob ng kwarto. Habang nakasandal si Joy sa pader, nanginginig at hindi makagalaw sa takot, isang hindi inaasahang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang mahinang kaluskos na sinundan ng isang pilit na pag-ubo. Lumingon si Victor at Patricia patungo sa pinanggalingan ng ingay. Si Doña Lourdes, ang babaeng ilang taon, nang tila isang manikang walang buhay, ay dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga payat na braso ay nakahawak ng mahigpit sa mga gilid ng upuan. Ang mga kulubot niyang buko ay namumuti sa sobrang diin. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa hirap at ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang apoy na biglang nagliyab, isang apoy ng pagiging ina na hindi kayang patayin ng anumang sakit o gamot. "Maanong ginagawa mo? Umupo ka." Kaya sigaw ni Victor, ang kanyang boses ay naglalaman ng biglaang pag-aalala, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na baka matumba ang matanda at magdulot ng isa pang problema. Ngunit hindi nakinig si Doña Lourdes. Sa isang huling malakas na puwersa na itayo niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, ngunit nanatili siyang nakatindig. Dahan-dahan, sa mga paang tila gawa sa salamin, naglakad siya. Bawat hakbang ay isang laban. Nilagpasan niya ang mga basag na bubog sa sahig. Tinahak niya ang nagkalat na pagkain at huminto siya sa gitna ni Victor at ni Joy. Hinarap niya ang kanyang sariling anak. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing isang marupok, ngunit hindi matinag na panangga para sa dalagang umiiyak sa kanyang likuran. "Huwag mong saktan ang bata," sabi ni Doña Lourdes. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, ngunit meron itong bigat at awtoridad na matagal nang hindi naririnig ni Victor. Natawa si Victor nang may halong pangiinsulto. "Mahuwag kang makialam dito. Nalilito ka lang. Nilalason ka ng babaeng iyan. Pinoprotektahan lang kita." Umiling si Doña Lourdes at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pinoprotektahan?" Tanong niya, ang bawat salita ay tila isang punyal na tumutusok sa dibdib ni Victor.
Hindi mo ako pinoprotektahan, Victor. Kinukulong mo ako. Natigilan si Victor. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa kahit anong sampal. Nagpatuloy ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalinawan na nakakatakot. Ang babaeng ito, binigyan niya ako ng pagkain na may lasa ng ating tahanan. Ipinadama niya sa akin na ako ay isang ina, hindi isang pasyente. At ikaw, dumarating kang parang isang halimaw upang sirain ang lahat. Itinaas ni Doña Lourdes ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang pinto. Kung itataboy mo ang batang ito na may mabuting puso. Sabi niya ang kanyang boses ay nabasag sa huling pangungusap. Kung palalayasin mo siya, siguraduhin mong bukas din ang pinto para sa akin dahil mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom sa lansangan kaysa manatili sa kulungang ginto na ito kasama ka. Ang mga salita ng kanyang ina ay ang huling gatilyo. Ang pagtatanggol nito sa isang estranghero, ang pagtatakwil nito sa kanya, ang pagwasak nito sa kanyang pagiging mabuting anak. Lahat ng yon ay nag-apoy sa isang hindi mapigilang buhawi ng galit sa loob ni Victor. Ang kanyang pag-ibig sa ina na matagal nang nabalutan ng pride ay naging purong puot. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Victor. Nawala ang lahat ng kanyang kontrol. Ang kanyang mukha ay naging isang pangit na imahe ng galit. Sa isang marahas na kilos, itinulak niya si Doña Lourdes ng bahagya upang makadaan at sinugod si Joy. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sigaw niya. Itinulak niya ang dalaga ng buong lakas. Nawalan ng balanse si Joy. Ang kanyang katawan ay bumagsak paatras at ang kanyang kanang kamay ay direktang lumapag sa isang malaki at matalim na piraso ng nabasag na plato. Isang matinding sakit ang biglang kumalat mula sa kanyang palad pataas sa kanyang buong braso. Napasigaw siya hindi dahil sa pagtulak kundi dahil sa sakit ng sugat. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakita niya ang isang malalim na hiwa na mabilis na pinadaloy ng matingkad na pulang dugo. Ang dugo ay pumatak sa puting marmol, lumikha ng isang nakakakilabot na mantsa sa gitna ng pagkawasak. Layas. Ang utos ni Victor, ang kanyang boses ay malamig na tila yelo. Wala ka ng trabaho rito. Umalis ka, sa pamamahay ko ngayon din. Humahagulgol na sinubukan ni Joy na tumayo hawak ang kanyang duguan at masakit na kamay. Ngunit mas masakit pa sa sugat ang mga salitang narinig niya. Ang mawalan ng trabaho ay katumbas ng kamatayan para sa kanyang kapatid. Nalunod sa kawalan ng pag-asa lumuhod si Joy sa harap ni Victor sa gitna ng mga bubog at dumi. Hindi niya ininda ang mga maliliit na piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang mga tuhod. Inilapat niya ang kanyang mga palad na tila nagdarasal. Sir Victor, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya ang kanyang mga salita ay putol-putol dahil sa paghikbi. Tanggalin niyo na po ako sa trabaho, huwag niyo na po akong bayaran, pero parang awa niyo na, huwag niyo po akong ipakulong. Ang kapatid ko po, si Leo. Nasa ospital po siya. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Ako na lang po ang inaasahan ng pamilya ko. Tiningnan ni Victor ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan, duguan basang-basa at nagmamakaawa. Ngunit wala siyang naramdamang awa. Ang nakikita lamang niya ay isang kaaway na sumira sa kanyang kontrol at naglantad sa kanyang kabiguan bilang isang anak. Sa labas, nagsimulang pumatak ang malalakas na butil ng ulan. Isang malakas na kulog ang narinig na tila hudyat ng isang paparating na bagyo. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Sagot ni Victor, ang bawat salita ay walang bakas ng anumang emosyon. Hinawakan niya si Joy sa braso at kinaladkad ito patayo. Ang mahigpit na pagkakahawak niya ay nagdulot ng isa pang tili ng sakit mula sa dalaga. Kinaladkad niya ito palabas ng kwarto, pababa. Sa hagdanan ng mga kasambahay,
at patungo sa pinto sa likuran ng kusina. Binuksan niya ang pinto. Isang malakas at malamig na hangin ang pumasok kasabay ng rumaragasang ulan. Itinulak niya si Joy palabas sa dilim. Bumagsak ang dalaga sa basang semento ng bakuran. At kung makita ko pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito, nagbanta si Victor, ang kanyang mukha ay bahagyang nababasa ng ulan. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Isinara niya ang pinto ng buong lakas. Isang malakas na kalabog ang narinig na sinundan ng tunog ng pagpihit ng kandado. Naiwan si Joy sa labas mag-isa sa gitna ng lumalakas na bagyo. Nakaluhod siya sa malamig na semento, basang-basa ng ulan, yakap ang kanyang sarili, habang ang sugat sa kanyang kamay ay unti-unting nahuhugasan ng walang tigil na pagbuhos ng langit. Ang pinto sa kanyang harapan ay sarado na. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay tila naglaho na. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay dumating ng walang sinag ng araw. Isang kulay abong liwanag ang pumasok sa mga bintana ng mansyon sa Forbes Park na nagbigay diin sa mabigat na katahimikan sa loob. Hindi nakatulog si Victor. Magdamag siyang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi niya ininom. Ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na tila mga alaala na hindi siya tinatantanan. Mas gugustuhin ko pang mabuhay ng salat sa lansangan kaysa manatili sa kulungang ginto na ito kasama ka. Sa wakas, tumayo siya. Ang kanyang suit mula kahapon ay lukot-lukot at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagod. Naglakad siya patungo sa kwarto ng kanyang ina, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa isang pangangailangan na muling itatag ang kanyang kontrol, ang kanyang kaayusan. Pagbukas niya ng pinto, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Si Doña Lourdes ay nasa gitna ng kanyang kama, ngunit hindi siya nakahiga. Siya ay nasa isang sulok yakap-yakap, ang kanyang mga tuhod at nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at ang kanyang mga labi ay tuyo at putok-putok. Paulit-ulit niyang ibinubulong ang isang pangalan. Camille! Nasaan si Camille? Pinangako niya. Huwag niyo akong iwan. Nakatayo sa paanan ng kama si Dr. Vargas, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa tabi niya ay ang dalawang malalaking nurse na tila mga gwardiya ng isang bilangguan. Mr. De Villa. Sabi ng doktor sa isang malamig na tono, inaayos ang kanyang salamin. Gaya ng inaasahan ko, ang insidente kahapon ay nagdulot ng isang matinding pagbabalik ng kanyang sakit. Isang acute, aggressive disorientation. Kailangan nating kumilos agad. Tiningnan ni Victor ang kanyang ina. Hindi galit ang nakikita niya kundi purong takot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Victor, ang kanyang boses ay pagod. Inilabas ni Dr. Vargas ang kanyang itim na maleta at binuksan ito sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Mula sa loob, kumuha siya ng isang hiringgilya at isang maliit na bote na naglalaman ng malinaw na likido. Ang kanyang sistema ay nasa matinding stress. Kailangan nating bigyan siya ng mataas na dosis ng pampakalma. Ito ang magpapanatili sa kanya na kalmado at tulog sa susunod na 24 na oras upang maiwasan ang posibleng atake sa puso. Ang paraan ng pagsasalita ng doktor ay tila ba nag-uusap sila tungkol sa isang sirang makina, hindi tungkol sa isang tao. Gawin ninyo ang dapat gawin. Utos ni Victor, tumalikod na sana siya. Ngunit bago pa man siya makaali, narinig niya ang sigaw ng kanyang ina. Lumapit ang dalawang nurse kay Doña Lourdes. Sinubukan nilang hawakan ang kanyang mga braso. Ngunit sa isang iglap, ang matandang babae na kanina ay nanginginig sa takot ay nagkaroon ng lakas ng isang hayop na nakakulong. Nagpumiglas siya. Ikinumpas niya ang kanyang mga payat na braso. Sinisipa ang kanyang mga paa. Huwag ninyo akong hawakan, mga halimaw. Papatayin ninyo ako. Habang nagpupumiglas ang kanyang ina,
Ang mga mata nitong puno ng luha at takot ay napadako sa kanya sa lalaking nakatayo sa may pintuan. Sa isang sandali, ang ulap ng demensya ay tila nawala. Sa isang sandali, nakilala niya ang kanyang anak. Victor. Ang sigaw ni Doña Lourdes, ang kanyang boses, ay puno ng isang pakiusap na tumagos sa puso ni Victor. Anak, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na tinawag siya ng kanyang ina sa pangalan nang may buong kamalayan, hindi dahil sa pagkalito, kundi dahil sa isang desperadong pangangailangan. Natigilan si Victor. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Habang pinapanood niya ang eksena, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang imahe ni Joy na may malambing na ngiti, maingat na isinusubo ang isang piraso ng crispy pata sa kanyang ina. Naalala niya ang tunog ng tawa ni Doña Lourdes, isang tawa na dalisay at puno ng buhay. Ikinumpara niya ang alaalang iyon sa eksenang nasa kanyang harapan, ang marahas na paghawak ng mga nurse, ang malamig at matalim na karayom sa kamay ng doktor at ang mga mata ng kanyang ina na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang gamot na hawak ng doktor ay hindi lunas. Ito ay lason. Hindi nito pinapakalma ang kanyang ina. Pinapatay nito ang kanyang kaluluwa. Hawakan ninyo siyang mabuti. Utos ni Doktor. Vargas lumalapit na dala ang nakahandang hiringgilya. Ngunit bago pa man dumampi ang karayom sa balat ni Doña Lourdes, isang malakas na anino ang mabilis na kumilos. Isang kamay na nanginginig sa galit ang dumakma sa pulso ni Dr. Vargas, pinipigilan ito sa ere. Ang puwersa ay napakalakas, kaya't nabitawan ng doktor ang hiringgilya. Gumulong ito sa sahig at nawala sa ilalim ng kama. Lumingon si Dr. Vargas, gulat na gulat. Ang mga nurse ay natigilan. Nakatayo sa harap nila si Victor. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mabangis na galit na hindi pa nila nakikita kailanman. Sinabi ko, bitawan ninyo siya. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay mababagaralgal at puno ng isang nakamamatay na pagbabanta. Sa isang marahas na kilos, itinulak niya ang dalawang nurse palayo sa kanyang ina. Sila ay natumba pa atras na bigla sa bigla ang pagbabago ng kanilang amo. Humarap si Victor kay Dr. Vargas. Nawala na ang imahe ng kalmadong bilyonaryo. Ang nasa harapan nila ngayon ay isang anak na lalaki na nagpoprotekta sa kanyang ina. Anong ginagawa mo, Mr. De Villa? Sigaw ng doktor, sinusubukang bawiin ang kanyang profesional na tindig. Ito ay standard medical procedure. Procedure, tanong ni Victor, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinatawag ninyong procedure ang pagturing sa ina ko na parang isang hayop. Hinawakan ni Victor si Dr. Vargas sa kuwelyo ng kanyang mamahaling puting damit. Ikaw ay hindi doktor. Ikaw ay isang berdugo. Kinaladkad niya ang nabiglang doktor palabas ng kwarto. Layas. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Victor sa buong mansyon. Layas kayong lahat sa pamamahay ko. Kunin ninyo ang inyong mga karayom, ang inyong mga walang lasang pagkain, at ang inyong mga walang kwentang diagnosis, at huwag na kayong babalik. Mabilis na sumunod ang mga nurse, takot na takot. Hinagis ni Victor si Dr. Vargas sa pasilyo. Kayo ay mga mamamatay tao na nakasuot ng puting damit at tapos na ang trabaho ninyo rito. Isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang malakas na kalabog ay yumanig sa buong palapag. Naiwan si Victor sa loob ng silid, humihingal. Tumingin siya sa kanyang ina. Si Doña Lourdes ay bumagsak na sa kama, umiiyak ng mahina, yakap-yakap ang kanyang sarili, puno pa rin ng takot. Dahan-dahang lumapit si Victor, ang kanyang kamay ay nakaunat, sinusubukang aluin ang kanyang ina. Ma. Ngunit nang makita siya ni Doña Lourdes, umurong ito. Ikinubli nito ang kanyang mukha sa unan. Sa mga mata ng kanyang ina, siya pa rin ang halimaw mula kahapon. Siya pa rin ang dahilan ng lahat ng sakit. Naiwang nakabitin sa hangin ang kamay ni Victor.
napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Pinalayas niya ang mga berdugo, ngunit kasabay nito, pinalayas din niya ang tanging taong nakakaalam kung paano pagalingin ang kanyang ina. Tumingin siya sa kanyang mga nanginginig na kamay. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang sumira sa lahat. At ngayon, mag-isa niyang haharapin ang mga piraso ng nawasak niyang mundo nang walang kaalam-alam kung paano ito muling bubuuin. Ang katahimikan na bumalot sa mansyon matapos ang marahas na pagpapalaya sa medical team ay mas mabigat kaysa sa dati. Hindi na ito ang katahimikang ipinapatupad ng kontrol. Ito ay ang katahimikan ng kawalan at kalungkutan. Sa loob ng silid si Doña Lourdes ay sa wakas nakatulog hindi dahil sa gamot kundi dahil sa matinding pagod. Naiwan si Victor na nakatayo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang ina na may mga bakas pa rin ng tuyong luha. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang problema na kailangang solusyonan, kundi bilang isang ina na nasaktan niya ng lubusan. Isang matinding pangangailangan ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Isang pangangailangang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit paano? Ang tanging taong nakakaalam ng sagot ay pinalayas niya sa gitna ng isang bagyo. Nagmamadaling lumabas si Victor sa silid ng kanyang ina. Dumiretso siya sa maliit at simpleng kwarto sa likod ng kusina, ang kwartong tinulugan ni Joy sa loob ng isang buwan. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng murang sabon at bahagyang pamamasa ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay halos walang laman. Ang aparador na gawa sa metal ay nakabukas at walang anumang gamit sa loob. Si Joy ay umalis ng walang dala, kundi ang suot niyang damit. Kailangan kong mahanap ang kanyang mga dokumento. Bulong ni Victor sa sarili, ang kanyang boses ay desperado. Ang kanyang kontrata, ang kanyang address, kahit ano. Nagsimula siyang maghalughog na tila isang taong nawawala ng pag-asa. Binuksan niya ang nag-iisang drawer ng maliit na mesa. Walang laman. Tiningnan niya sa ilalim ng kama. Alikabok lamang. Si Joy ay isang multo na dumaan sa kanyang bahay, nag-iwan ng isang bakas ng kabutihan at pagkatapos ay naglaho. Napaupo siya sa gilid ng lumang kama, ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Ang pakiramdam ng kabiguan ay halos sumakal sa kanya. Huli na ang lahat. Sinira niya ang kanyang huling pagkakataon. Ngunit habang siya ay nakayuko, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa pagitan ng maliit na mesa at ng pader, may isang maliit na bagay na nakasiksik, isang manipis na aklat na may asul na pabalat. Kinuha niya ito. Hindi ito isang ordinaryong libro. Ito ay isang maliit at gastadong aklat dasalan. Isang nobena para sa ina ng laging saklolo. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at ang mga gilid ay tupi-tupi na dahil sa paulit-ulit na paggamit. Sisimulan na sana niyang ibalik ito nang mapansin niyang may isang bagay na nakatupi sa loob na nagsisilbing pananda. Dahan-dahan niyang binuklat ang aklat dasalan sa pahinang iyon. Ang nakita niya ay hindi isang banal na imahe. Ito ay ilang piraso ng papel na pinunit mula sa isang murang notebook na maingat na tinupi. Sa mga papel na yon, may mga sulat kamay na nakasulat sa asul na tinta. Ang sulat ay pabilog at malinis. Ito ay sulat ni Joy. Nagsimulang magbasa si Victor. Hindi ito isang ordinaryong talaarawan. Ito ay isang listahan, isang talaan ng mga obserbasyon. Ang pamagat sa itaas ng unang pahina ay nakasulat sa mas malaking letra, mga bagay na nagpapasaya kay Nanay Lourdes. Ang unang nakasulat ay may petsa mula sa unang linggo ng trabaho ni Joy. Ayaw ni Nanay Lourdes sa amoy ng alkohol. Naaalala niya ang ospital kung saan namatay ang asawa niya. Pero gusto niya ang amoy ng baby powder. Ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang mga anak noong maliliit pa sila. Napatigil si Victor sa paghinga. Siya na nagbabayad ng libo-libo para sa mga mamahaling air freshener ay hindi kailanman naisip ang isang bagay
na kasing simple ng baby powder. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Takot siya sa tunog ng malalakas na yapak, lalo na sa gabi. Akala niya ay may mga masasamang taong papasok para saktan siya. Pero kapag pinatutugtog ko ang mga lumang kanta ni Celia La Torre, kumakalma siya. Sumasabay pa siya minsan sa pagkanta kahit bulong lang. Isang kirot ang naramdaman ni Victor sa kanyang dibdib. Siya na palaging naglalakad ng may bigat at awtoridad sa mga pasilyo ay isa pala sa mga dahilan ng takot ng kanyang ina. Binaliktad niya ang pahina. Ang susunod na tala ay mas mahaba at mas personal. Sinabi sa akin ni Nanay Lourdes kanina na ang paborito niyang kulay ay dilaw dahil ito raw ang kulay ng mga bulaklak ng mirasol sa kanilang hardin sa probinsya. Ngunit ang lahat ng kurtina sa kanyang kwarto ay kulay abo. Sinabi ni Sir Victor na ito raw ay para hindi nakakagulo sa isip. Pakiramdam ko ang kulay abo na kulay ang lalong nagpapalungkot sa kanya. Para siyang nakakulong sa loob ng isang kahon na walang kulay. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Victor. Ang bawat pangungusap ay isang pagbubunyag ng kanyang sariling pagkabulag. Ang lahat ng kanyang mabuting intensyon ay mga instrumento pala ng pagpapahirap. Ngunit ang huling tala na may petsa ng araw bago ang insidente ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. 3 araw nang hindi kumakain si Nanay Lourdes. Itinataboy niya ang lugaw. Sinabi ng doktor na ito ay isang sintomas ng pagiging agresibo. Ngunit hindi iyon totoo. Nakita ko kung paano niya tinitingnan ang pagkain. Puno ng lungkot. Kahapon habang inaayos ko ang kanyang mga damit, may nakita akong isang lumang litrato sa ilalim ng kanyang unan. Isang litrato ng buong pamilya nila, masaya sa isang handaan. Mayroong crispy pata at pancit malabon sa mesa. Hindi siya nagugutom sa pagkain. Nagugutom siya sa alaala. Nagugutom siya sa kanyang pamilya. Bukas gagawin ko ang isang bagay na maaring ikatanggal ko sa trabaho. Ngunit hindi ko na kayang tiisin na makita siyang nagkakaganito. Kailangan kong iparamdam sa kanya kahit sa isang sandali lang na hindi siya nag-iisa. Bahala na si Lord para kay Nanay Lourdes at para na rin kay Leo na sana ay mapatawad ako kung mawalan ako ng trabaho. Binitawan ni Victor ang mga papel. Ang mga ito ay lumutang sa hangin bago dahan-dahang lumapag sa sahig. Isang malakas at garalgal na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng isang taong tuluyang nawasak. Napaluhod siya sa sahig ng maliit at hamak na silid. Ikinubli niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad at humagulgol ng walang tigil. Ang mga luha na hindi niya inilabas sa loob ng 20 taon. Hindi sa libing ng kanyang ama, hindi sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay bumuhos ngayon na parang isang sirang dam. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para kay Joy. Ngunit higit sa lahat umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa halimaw na naging siya. Ang babaeng itinuring niyang isang hamak na manggagawa ay mas nakakilala pa sa kanyang ina kaysa sa kanya. Ang dalagang pinalayas niya ay nag-alay ng kanyang kabuhayan para sa isang sandali ng kaligayahan ng isang matandang babae. Pinulot niya ang mga papel mula sa sahig. Hinawakan niya ang mga ito na tila ang mga ito ang pinakabanal na kasulatan sa buong mundo. Hindi na sapat ang pagsisisi. Kailangan niyang kumilos. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Ngunit meron na ngayong isang bagong determinasyon. Isang determinasyon na hindi nagmula sa pride, kundi sa isang matinding pangangailangan na magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Hindi niya alam kung saan nakatira si Joy. Hindi niya alam ang buo nitong pangalan. Ngunit isinumpa niya sa kanyang sarili sa harap ng Diyos at ng mga pader ng maliit na kwartong yon na hahanapin niya ito.
Kahit na kailangan niyang halughugin ang bawat sulok ng Maynila. Kahit na kailangan niyang gastusin ang bawat sentimo ng kanyang yaman. Hahanapin niya si Joy. At kapag nahanap na niya ito, hindi siya lalapit bilang isang amo, kundi bilang isang makasalanang nagmamakaawa para sa kapatawaran at para sa isang himala. Ang umaga ay sumikat nang may malinis na kalangitan na tanda ng paglaho ng bagyo. Ngunit sa Metro Manila ang mga epekto ng gabi ay nanatili. Ang mga kalye sa Tondo, lalo na sa mga informal settlements ay naging mga ilog ng putik. Si Victor, ang bilyonaryong kasing lamig ng yelo, ay nakasakay sa kanyang itim at armored na SUV lumalabas mula sa Forbes Park na tila isang barkong tumatawid sa magulong dagat. Ngunit hindi siya patungo sa kanyang opisina. Ang kanyang patutunguhan ay isang bahagi ng lungsod na matagal na niyang kinalimutan, ang lugar kung saan nabubuhay ang mga mahihirap at walang kapangyarihan. Sa kanyang tabi sa upuan ng pasahero ay nakapatong ang aklat dasalan ni Joy. Ito ang kanyang gabay, ang kumpas na nagturo sa kanya sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang kanyang GPS ay nakaturo sa isang address sa Tondo. Bawat kanto na nilalagpasan niya ay nagpapakita ng isang mundo na kabaligtaran ng kanyang pinagmulan. Mga bahay na gawa sa kahoy at yero, mga bata na naglalaro sa kanal at ang amoy ng usok at dumi. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang elepante sa loob ng isang silid. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi na mahalaga. Ang tanging nasa isip ni Victor ay si Joy. Nang makarating sila sa isang matarik at hindi sementadong kalye, tuluyan nang nahirapan ng SUV. Ang malalaking gulong ay bumulusok sa malalim na putik. Sa bawat pag-ikot, lalo lamang silang lumulubog. "Sir, hindi na po kaya ng sasakyan," sabi ng driver. Ang kanyang boses ay nag-aalala. "Kailangan po nating tumawag ng..." "Huwag," putol ni Victor. "Dito lang kayo. Ako na ang bahala." Pinatay ni Victor ang makina. Binuksan niya ang pinto at lumabas direkta sa nagkalat na putik at basa pang lupa. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling katad ay lumubog sa malapot na dumi. Ang kanyang suit na kanina ay pinagsikapan niyang plansahin ay nadungisan ng putik. Hindi niya ininda ang lahat ng iyon. Naglakad siya, bawat hakbang ay mabigat at puno ng hirap sa makitid na eskinita. Lumalabas ang kanyang mga hininga na tila usok sa malamig na hangin. Nang makarating siya sa dulo ng eskinita, nakita niya ang isang bahay na gawa sa blok at yero. Ang pinto ay gawa sa lumang kahoy at may maliit na bubong na yero na tumutulo pa rin ang tubig ulan. Walang doorbell, walang security camera, wala kundi ang hubad na katotohanan ng kahirapan. Itinaas ni Victor ang kanyang kamay, nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Takot na hindi niya makita si Joy. Takot na hindi siya nito mapatawad. Kumatok siya sa lumang pinto ng 3 beses. Tahimik, walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas ngayon ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. "Joy!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa pagod at emosyon. "Joy, parang awa mo na buksan mo ang pinto." Isang mahinang tunog ng kandado ang narinig. Dahan-dahang bumukas ang pinto, sapat lamang upang makita ang isang maputlang mukha. Si Joy. Nakasayaad siya ng isang lumang sweater at pantalon. Ang kanyang kanang kamay ay balot ng basahan na may bakas ng tuyong dugo. Sa likod niya sumisilip ang 2 batang mukha, ang kanyang mga kapatid, na ang mga mata ay nanlalaki sa takot sa estrangherong basang-basa at madumi. Nang makilala siya ni Joy, ang mukha ng dalaga ay napuno ng matinding takot. Mabilis siyang umurong at sinubukang isara ang pinto. Iniisip na tinupad na ni Victor ang kanyang banta at dinala na ang pulisya. "Huwag!" Sigaw ni Victor, pilit na pinipigilan ang pinto gamit ang kanyang mga kamay. "Huwag kang matakot. Hindi ako nandito para saktan ka."
Nanginginig si Joy. Ang mga luha ay muling nagsimulang umagos sa kanyang mga mata. Sir Victor, parang awa na po. Huwag niyo na po akong idemanda. Wala na po kaming kakainin. Wala na po kaming matutulugan. Huwag niyo na po kaming pahirapan. Ang mga salita ni Joy ay tila isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Victor. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga, ang duguan nitong kamay, at ang napakahirap na kalagayan ng bahay sa likuran nito. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali. Ang mga tuhod ni Victor ay nanghina. Ang bilyonaryong hindi kailanman lumuhod sa sinuman ay tuluyang nawalan ng lakas. Bumagsak siya sa putikan, ang kanyang mga kamay ay lumubog sa dumi. Napasigaw si Joy sa gulat. Ang mga bata ay nanlaki ang mga mata. Ang pinakamayamang lalaki na nakita nila ay nakaluhod sa putik sa harap ng kanilang bahay at umiiyak na parang isang bata. Ibinaba ni Victor ang kanyang ulo, ang kanyang noo ay halos dumampi sa putikan. Ito ang kanyang ganap na pagsuko, ang pinakamapapakumbaba at pinakamakatotohanang sandali ng kanyang buhay. Patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay garalgal at putol-putol. Joy, parang awa mo na patawarin mo ako. Naging napakasama ko. Nabulag ako ng pride ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Hindi makapagsalita si Joy. Hindi niya kailanman naisip na makikita niya ang isang makapangyarihang lalaki na tulad ni Victor na umiiyak sa putikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilabas ni Victor mula sa kanyang basang jacket ang aklat dasalan ni Joy. Inabot niya ito sa dalaga, ang kanyang mukha ay nababalot ng putik at luha ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nabasa ko ang lahat. Sabi niya, ang kanyang mga salita ay puno ng matinding pagsisisi. Tama ka sa lahat ng nakasulat. Labis kong nasasaktan ang sarili kong ina, Joy. At ikaw ang tanging anghel na sumubok na iligtas siya. Tiningnan ni Joy ang aklat dasalan, pagkatapos ay tiningnan ang mga mata ni Victor. Wala na ang galit. Wala na ang ego. Ang nakikita niya ay purong sakit at isang kaluluwang nagsusumamo para sa kapatawaran. Halos maturukan si Nanay Lourdes kaninang umaga. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay patuloy na nanginginig. Nanginginig siya sa takot. Hinahanap ka niya. Pinalayas ko ang lahat. Pero hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Hindi ko alam kung paano siya mamahalin katulad mo. Ibinaba ni Victor ang kanyang mga kamay, inilapag ang aklat dasalan sa putik, at inilapit ang kanyang mga palad sa kanyang dibdib. Isang kilos ng ganap na pagsusumamo. Hindi ako nandito para mag-utos. Hindi ako ang amo mo. Ako ay isang anak na bigo na nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang ina. Tiningnan niya si Joy ng diretso sa mata. Ibabalik ko ang lahat. Ang bahay ko, ang pera ko, ang buong buhay ko, ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Dalhin mo ang iyong mga kapatid. Tumira kayo sa amin. Huwag na kayong magugutom. Ngunit parang awa mo na, Joy, sa ngalan ng kapatid kong namatay. Bumalik ka sa akin. Bumalik ka kay Nanay Lourdes. Tulungan mo akong iligtas siya. Turuan mo ako kung paano maging isang tunay na anak. Huwag mo akong iwan. Ang ulan ay tumigil. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, sinisira lamang ng mahinang paghikbi ni Victor. Tiningnan ni Joy ang makapangyarihang lalaki na nakaluhod sa putikan. Naalala niya ang nangiti ni Doña Lourdes nang makakain ng crispy pata. Naalala niya ang kanyang pangako na hindi niya ito iiwanan. Ang kanyang puso na hindi kailanman nakakilala ng galit, kundi purong habag ay lumambot. Isang hakbang ang ginawa ni Joy. Yumuko siya sa harap ni Victor. Sa kanyang kamay na may balot, mahina niyang hinawakan ang balikat ng bilyonaryo. Tumayo ka, Sir Victor. Sabi ni Joy, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagpapatawad. Umuwi na tayo. Naghihintay po si Nanay Lourdes para sa tanghalian.
Kinabukasan isang malinaw at maliwanag na sikat ng araw ang pumasok sa malalaking bintana ng mansyon sa Forbes Park. Ang hangin ay sariwa at ang kapaligiran ay puno ng isang init na matagal nang nawala. Wala nang amoy ng disinfektante, wala nang nurse na nagbabantay, wala nang sterile na kagamitan. Sa halip ang buong bahay ay puno ng isang napakabangong amoy-amoy ng bagong lutong pancit malabon, mainit na crispy pata at sariwang kanin. Sa pangunahing silid dahan-dahang nagmulat ng mata si Doña Lourdes. Ang pagkalito ng demensya ay subukang sakupin ang kanyang isipan, ngunit isang pamilyar na tunog ang nagtaboy sa mga anino. Ang mahinang huni ng isang lumang awiting Pilipino. Lumingon si Doña Lourdes. Nakita niya si Joy, nakasuot ng malinis na asul na uniforme nakatayo sa tabi ng bintana, binabalot ng sinag ng araw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Camille, hindi ka umalis." Bulong ng matanda. Lumapit si Joy sa kama, ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. "Nangako po ako na hinding-hindi ko kayo iiwan, nanay," sabi niya, humalik sa noo ng matanda. "At may sorpresa po ako sa inyo. Linggo ngayon, oras ng pansit at crispy pata. Bangon na po, nanay. Magsasalo na tayo sa malaking mesa." Pagkaraan ng kalahating oras, ang malaking dining room ng mansyon ay naging saksi sa pinakamagandang himala na kailanman naganap sa loob ng mga pader nito. Ang mainit at ginintuang sikat ng araw ay bumaha sa silid, lumikha ng isang kapaligiran ng saya at pagmamahal. Nakatayo si Joy sa tabi ni Doña Lourdes, maingat na inihahain ng isang malaking hiwa ng crispy pata sa plato ng matanda. Ang malutong na balat at ang malambot na laman ay nagbigay ng isang nakakatakam na amoy. Sa mesa may isang malaking plato ng pancit malabon, mga baso ng sariwang tubig at papel na napkin. Ito ay isang simpleng handaan, puno ng taba, kalorya at asin, ngunit ito ay mas nakapagpapagaling kaysa sa lahat ng gamot at terapiya sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa eksenang yon ay hindi ang pagkain. Ito ay ang lalaking nakaupo sa tabi ni Doña Lourdes. Wala na ang malamig na Victor na nakasuot ng itim na suit. Ang nakaupo ngayon sa mesa ay si Victor, nakasuot ng puting kamisa na nakatupi ang mga manggas. Ang kanyang mukha ay payapa at ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagmamahal na matagal nang nawala. Pinagmamasdan niya ang kanyang ina nang may buong pag-aalay, pinahahalagahan ang bawat kulubot sa mukha nito. Sa hardin, maririnig ang tawanan ng dalawang bata, ang mga kapatid ni Joy na naghahabulan sa damuhan. Pinupuno ang mansyon ng isang buhay na hindi kayang bilhin ng pera. Kinuha ni Doña Lourdes ang isang piraso ng crispy pata. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Tumingin siya kay Victor, ang kanyang mga mata ay nananatiling lumalaban sa ulap ng demensya. Ngunit ang pag-ibig na itinuro ni Joy kay Victor kung paano ipakita ay walang kalaban. "Ang sarap, anak," bulong ni Doña Lourdes, hinahaplos ang pisngi ni Victor. "Kumain ka ng marami. May sapat para sa lahat." Naramdaman ni Victor na huminto ang mundo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Isang luha ng purong kaligayahan ang bumaba sa kanyang pisngi, dumampi sa kamay ng kanyang ina. Tinawag siya ng kanyang ina sa pangalan. Matapos ang maraming taon ng dilim, nakilala siya nito. Hindi dahil sa mga doktor, hindi dahil sa mga gamot, kundi dahil sa unang pagkakataon, naroon siya tunay at buo. "Opo, nanay," sagot ni Victor, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "May sapat para sa lahat. Mahal kita, nanay. Mahal na mahal kita." Sa dining room na yon na naliligo sa sikat ng araw sa gitna ng amoy ng crispy pata at ang tawa ng isang ina na muling nabuhay, na intindihan ni Victor na siya ang pinakamahirap na tao sa mundo hanggang sa gabing lumuhod siya sa putik. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi itinatago sa mga armored vault, kundi sa kakayahang umupo sa mesa,
magbahagi ng pagkain at maalala kung paano mahalin ang mga nagbigay sa atin ng buhay.